Immanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang umaga. Tanong mo na rin sa katabi mo, kaya pa ba? Pakunti na tayo ng pakunti, ano? No? Pero huwag kayong mag-alala, pasasaan pat dadami din tayo sa huli. Pahirap na po ba ng pahirap? Ba't ganun? Di ba dapat habang tumatagal, nasasanay na tayo, no? Pahirap ng pahirap, no? Pero maganda pa rin naman ang umaga, no? Maganda pa rin ang umaga at makapagsimba. Isa na namang hindi inaasahang pagbisita ang tema ng ating ebanghelyo ngayon. Hindi inaasahang pagbisita. Kung kahapon, isang tema ng pagbisita ang ating narinig mula sa ebanghelyo, review nga tayo. Naalala niyo pa po ba ang ebanghelyo kahapon? Ayun lang. Andito po ba kayo kahapon? Andito, no? Physically present, mentally absent. Review tayo, no? Sinong nakakaalala ng ebanghelyo kahapon? Sino ang bumisita kanino kahapon? May nakakaalala po ba? Taas ang kamay, bibigyan ko ng premyo. Sino nakakaalala? Sige, yung naka-red, please. Sino ang bumisita kahapon? Ayun! Halika. Kuya, meron akong sa'yo, rosary. Yan. Ayan. Palakpakan naman natin si Kuya. Tama, no? O, nagising na kayo?
Kahapon, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria. Ngayon naman, si Maria ang bumisita sa kanyang pinsang si Elizabeth. Matatandaan natin ang kwento ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias. Naalala niyo pa po ba? Hindi pa din. Kailangan ba may premyo lagi, no? No? Yung kwento ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias, matatandaan natin na sa kabila ng kanilang katandaan at pagiging baog ni Elizabeth, sila ay pinagkalooban ng anak. Pinagkalooban ng Diyos ng anak. Kaya nga, ngayon, parehas na buntis sina Maria at Elizabeth. Pagdating ni Maria sa tahanan ni Elizabeth, binati niya ito at naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at napuspos siya ng Espiritu Santo. Maganda pong pagnilayan natin kung ano ba ang mayroon sa pagbati. At nagdulot ito ng saya. Anong meron sa pagbati? Una, yung pagbati o sa English, greeting. Di ba? Bumabati tayo sa tuwing mayroong okasyon. O kaya kapag tayo ay nakakakita ng kakilalang tao o ng isang tao, di ba? Yung pagbati, no? Bumabati tayo ng happy birthday kapag may okasyon. Bumabati tayo ng happy Valentine's Day. Oh, ano pa yung mga bati natin? Bumabati tayo ng Merry Christmas, di ba? Isipin mo, isang okasyon, walang bumati sa iyo. Anong pakiramdam? Di ba? Birthday mo, wala ni isang bumati sa iyo. Imagine niyo yun. Imagine ninyo, Pasko, walang bumati sa inyo. Anong pakiramdam? Di ba? Yung pagbati o greeting, ginagamit natin para tawagin at abutin ang isang tao. Siguro naman, walang taong hindi sasaya kung siya ay binati. Di ba? Maliban na lang kung suplado ka. Kaya nga sa mga mall, di ba? Bago ka palang pumasok, binabati ka na. No? Kasi it gives a warm feeling. Nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Nagbibigay ng munting saya. Yan ang nagagawa ng pagbati o greeting. Samantala, may isa namang klase ng pagbati ang nagdudulot din ng saya. Sa Tagalog, ito yung pagbati. Hindi pala, pagbati. Alam niyo yung ibig sabihin ng pagbati? Sa Ingles, to make peace. Yung kanina, pagbati, sa Ingles, greeting. Yung ito, yung pagbati, to make peace. Isang klase rin ng pagbati kung saan nagdadala ng kapayapaan sa isang tao. Madalas ginagawa ito kapag merong away, kapag merong gulo, kapag merong hindi pagkakaunawaan ng tao. Nagdadala ng kapayapaan para matigil na ang hindi magandang karanasan ng tao. Pagbati. Magandang makita natin kung ano ang dulot ng dalawang ito sa mga tao. Maaring simple lang ito para sa iba, pero para sa iba, mahirap itong gawin. Sa iba, simple lang bumati. No? Pero merong iba, ang hirap-hirap bumati. No? Sinabihan mo ng good morning, Dedma. No? Merong ganyan. No? Sinabihan mo, no?
tinawag mo pero hindi lumilingon, di ba? Meron ganun may taong hindi pala bati, no? Pero meron namang iba, madali sa kanila ang bumati. Ganon din naman, merong tao na hirap makipagbati, no? Hirap makipag-ayos, hirap mag-sorry, no? Pero merong iba, madali sa kanila, no? Madali sa kanila ang makipagbati, madaling mag-sorry, madaling humingi ng paumanhin. Pansinin po ninyo, yung mga taong hirap bumati at hirap makipagbati, madalas malulungkot. Sabi nga ng dati nating arsobispo na si Cardinal Tagle, sabi niya, the cheapest form of charity is greeting. Oo nga naman, no? Hindi mo kailangang gumasta kapag ikaw ay bumabati. Ang kailangan mo lang, pusong masaya. Pero kahit kailan, pag walang saya ang iyong puso, hindi mo matututunang bumati at hindi ka marunong makipagbati. Ito yung mayroon si Maria. Wala siyang kahit ano. Wala siyang bitbit nung siya'y bumisita kay Elizabeth. Pero ang meron lang si Maria, pusong masaya. Kaya kahit na may pinagdadaanan siya, buntis, kahit na merong sariling alalahanin, hindi ito naging dahilan, hindi ito naging hadlang para mawalan siya ng saya sa kanyang puso. Bakit? Kasi bit-bit niya si Jesus sa kanyang sarili. Kapag meron Diyos ang isang tao sa kanyang puso, kahit may pinagdadaanan, kahit mabigat ang buhay, kahit may alalahanin, magaang ang puso at masaya ang puso. Kaya maganda, ngayong Pasko, ito yung irigalo natin sa ating mga sarili. Isang pusong masaya. Dahil ito ang magdadala sa atin ngayong Pasko para bumati at makipagbati. Amen. Amen.